Ano yan? Nagsimula yan nung ka-pandemic nung March 2020. Ano lang, laro ng mga tropa, si ODM, nagkayaan. Kasi, syempre, nagka-pandemic, wala tayong magawa. So, may mga tropa ko na nalaman ko yung CODM. Tapos, nung mga bandang March, isang buong buwan, nag-CODM kami every night. May oras pa nga kami, 8 p.m. hanggang 2 a.m. Paunahan ng slot kasi BR yon, so 4 lang. So, unahan ng slot, 5 kami, kawawa yung may iwan. Nag-aantay lang hanggang magka-slot. Then, all of the sudden, yung tropa ko na isa, gusto niya mag-stream. Pero, yung internet niya, hindi kaya pa. Eh, since pandemic nun, kakasimula pa lang, so hindi ka pwede makapag-upgrade ng Mbps that time. Yung isa naman, may mataas yung internet na pero walang equipment. So, parang ako is, nakikitira pa ako dun sa tita ko sa Antipolo. Kasi dun ako nagsimula mag-stream sa Antipolo. Then, mayroon akong pinsan na may laptop na kaya mag-stream. So sabi ko, sige ako na lang mag-stream. Yes. Uy, pre. Dami laro ngayon ah. Ano, pre? Yung Code N, Call of Duty Mobile. Naglabas ngayon. Garen na ata yun eh, Garen na ata siya. Anong gusto mo? So, Maglaro ayun. tayo. Check mo si Kevin. Gay. Tapos ako yung dito. So, yung Okay, Kevin. Yan. Yo, Ayun. what's up? Sorry, ngayon lang ako. Par, may bagong laro ngayon. Natitripan mo. Anong laro? Call of Duty Mobile, Code N. Call of Duty sa mobile? Akala ko sa console lang yun. Parang Ross. Di ba naglaro tayo? Di ba na yung may ini ba na? Oo, Oo. di ba gusto mo yun? Oo, nakapaglaro ko nun sa console eh. Oh, Nandito na try pala sa natin. mobile. Try natin, download natin. Tara. Oo, meron na ba siya sa Play Store? Available na siya? Meron na. Nakakalabas lang eh, isang buwan. Ngayon Oo, lang sige. namilit kayo sa Download Pilipinas. natin. Gay. Download Hindi ako ko. dyan. Nasa taas ayun ah. May naka-SR din sa may dalawa sila. Doon sila sa may bundok. Yun, madami dito, uy. Hey! Nice one. Uy, Kuya Bebs, dito ka na pala. Ito nga po pala yung laptop. May ginawa lang po ako. Kayo na po bahala kung saan po kayo komportable pumesto. Oh, nice. Sige, set up ko na lang mamaya. Nung nag-boom yung pangalan ko sa community, syempre, hindi ko na siya papalampasin. Nandun na ako sa pwesto na yun eh. Maingay yung pangalan ko that time. So, habang maingay siya, sinipagan ko pa lalo kasi nandun eh. Tapos yun, may nagbanggit din sa akin that time na may isang streamer na pinakasikat that time, si Blink Gaming. Ako, abi natin papansin or cloud chaser, which is kailangan natin gawin, pakilala, nag-comment ako, sabi ko, hello po Blink Gaming. Ako po si Wanan Gaming, lalaro ng CODM gamit sa isang kamay. Sa isang reaction na yun, doon nagbago lang. Sabi lang niya, oo eh. Yun eh. One Hand Gaming, what's up, Lodi? Sana ba? What's up, Lodi? Seryoso ba yan? From 600 naging 1.5 followers. So yun, doon nagsimula. Doon ako nagkaroon ng pangalan sa CODM. Then yung kwento dyan sa 4K, hindi ko plano mag-pro. Nung nag-stream si Upsori, tsaka si Synth Gaming, nag-usap sila sa Discord, dalawa. Kwentuhan. Kasi ganun ginagawa nila minsan end of life. Tapos parang may nag-comment ata na if kukuha kayong content creators ng 4K, sino kukunin nyo? Last year to November, sasabi nila. Ang una namin kukunin si Wanan Gaming. After nun, nag-PM na ako kay Kulot. Totoo ba yun? Oo. Sabi ko, sige, pasok na ako. Yun yung masasabi ko na may mga taong
tatanggapin ka nila sa grupo nila kahit na iba ka kasi nakita nila yung potential mo. Hindi lang as a streamer or content creator pero as a person. Kaya sobrang mas malaking respeto ko kay Ibson. Hindi man si Kevin ang pinakamagaling sa paglalaro ng Call of Duty Mobile, laking pasasalamat na lamang niya kay Upsori sa pagpili sa kanya upang maging parte ng kanilang samahan. Hindi lamang dahil sa paglalaro ng mobile games, bagkus sa kung sino at ano si Kevin. Sa kabilang banda, si Kevin ay isang college graduate sa kursong entrepreneurship sa PUP. Kasi graduate ako ng 2019 sa PUP, Polytechnic University of the Philippines, kursong Bachelor of Science in Entrepreneurship. So, business. Medyo sakto din siya sa streaming kasi marketing, paano mag-advertise sarili mo as a person, as a content creator. Blessing in disguise na rin. Na-try ko mag-apply. Yun nga, mahirap talaga mag-apply sa Pilipinas. Gumamit ng computer, mag-type, etc. Yung mostly gusto nilang makita. Pero naisip-isip ko, graduate nga po ako ng normal school, tapos tatanungin niyo ako ng gano'n, di ba? Pero di ko siya pwede sabihin. Pero sinasabi ko lang, opo, kaya ko po siyang gawin. Yun lang. Sobrang malaki ng discrimination sa Pilipinas talaga. Kevin, tell me about yourself. I'm Kevin Maglaki, ma'am, and I've graduated at the PUP Bachelor of Science in Entrepreneurship. Kevin, so as of now, ang kailangan naming job applicant ay marunong mag-operate ng computers. Marunong ka bang mag-types? Morning po, ma'am. Okay, you may take your seat. Could you tell me about yourself? I'm Kevin Alexis Maglaki, ma'am, and I've graduated at the PUP Bachelor of Science in Entrepreneurship. And papauna ko na po kayo, isa po ako PWD, pero willing po ako matuto. Tatawagan ka na lang namin kapag natanggap ka. Thank you po, ma'am. Mostly lahat ng magsisimula sa streaming, yung mga relatives nila is hindi suportado. Like, salungat sila. Wala kang mararating. Lahat narinig ko na yan. Wala mararating, hindi ka makikita dyan, wala makakilala sa'yo. Ako sa sarili ko, alam ko meron kasi wala pa ako nakikita sa streaming industry na naglalaro ng mobile games gamit isang phone. Kasi syempre, sa loob ng industriya na to, lahat ng klaseng pagbaba siya sabihin sa'yo. Kasi hanggang kapansanan nga sabihin nila. Di mo lulunukin. Depende na lang kung kailangan mo yung paglaban yung sarili mo. Which is yun yung ginagawa ko mostly sa mga nag-aano sa akin. Mga keyboard warriors lang naman sila. So, hanggang dun lang yung kaya nila. Na-type lang, ganyan. Namin kasabi na, codem lang alam mo, ganyan. Hindi naman, sasabihin ko, sorry. Parang minibiro-biro ko lang. Graduate po kasi ako ng ganito bago po ako mag-streaming. Na-stream lang mostly talaga. Stream tsaka contents. Pero PM wala. Ang difference nga nun, pag sa PM, sobrang positive. Pero sa stream, ang daming negative nagko-comments. Sa dami ng pangungutya na sinalo ni Kevin sa social media at pagla-livestream, hindi ito naging hadlang sa kanya upang magpatuloy. Financially, may mga nabibili akong bagay. Makain sa labas. Siguro sa bahay, nakikihati ako sa nanay ko sa kuryente. Hati kami. Tapos pag may extra, bibiling grocery. Sa wifi ako, mga ganun. So, nag-aabot naman ako kay mami kung meron ako mayabot sa kanya. Pero if wala, siguro, mostly bibili lang sa labas. Tapos mag-uuwi. Sinisimulan ko na mag-vlog. Kaya recently hindi ako nag-stream. So parang nag-isip ako ng iba-ibang contents na pwedeng gawin. Sinimulan ko siya 2 video pa lang. Parang yung una kung paano ako kumain tsaka maghugas sa bahay. Parang gano'n. Tinignan ko yung comments, sobrang positive. Wala akong nabasang negative talaga. So parang magandang simula siya. Siguro pag nawala yung CODM, mag-vlogging talaga. Mostly yung streaming ko tsaka yung ibang contents. Ang focus ko talaga yung PWDs. Yung iba is parang na-inspire din kahit na hindi PWDs. Like for example, nauso kasi yung mga Amplify Academies. Yung mga pumapasok doon, pag nami-meet ko sila,
uy, alam mo ba, ito hindi lang, ba't ka pumasok? Kasi kapwa PWD din sila. So, nakakatawa lang sa feeling na, kasi hindi pa sila same game ko. Same goal, di ba? So, parang, sila yung fire ko na magpatuloy pa rin kahit na sobrang hirap ngayon. Ayon sa PubMed Central, bago pa ang pandemya, ang mga PWD ay isa sa mga hindi napapakinggan na boses sa ating lipunan. Sila ay nakatatanggap ng inequality, violation of dignity, at deprivation of autonomy. Sa kabilang banda, mayroong 76 milyon na Pilipino ang nagtatrabaho at ang 1.9 milyon dito ay ang mga PWD. Ang sitwasyon ng mga manggagawang Pilipinong PWD ay mas lumala pa sa panahon ng pandemya. Bumaba ang partisipasyon ng mga manggagawang PWD mula 22% noong Enero 2019 hanggang sa 18% sa parehong buwan ng 2022. Samantala, tumaas ang unemployment sa mga PWD mula 4.5% hanggang 7% sa parehong taon. Siguro, isa lang naman number one goal ko yung equality. Yun lang yung main goal ko, yung equality sa mga PWDs. Is kahit na may mental, physical, disability ka, o kahit ano man yun, kahit inborn or galing aksidente, hindi mo pa rin dapat titingnan na mababang tao. Dapat pantay pa rin talaga. Masasabi ko is, huwag kayong susuko. Gawin niyo yung gusto niyo, kahit na ginajudge kayo ng tao. Kasi, hindi lang naman ako nag-mobile games eh. Sa likod ng mobile games, may sports din ako. Kung lagi ko sinasabi sa sarili ko is, hanggat hindi ko pa siya natatry, hindi ko sasabihin hindi ko kaya. Be yourself lang. Kasi, ikaw at ikaw lang makakilala sa sarili mo. Huwag ka makikinig sa judgment na ito. Pag alam mong kaya mo, gawin mo.